Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 14, page 185 textbook, 읽기 reading part tayo. Number 1. 뉴스에서 인터넷과 스마트폰의 긍정적인 영향에 대해 이야기하고 있습니다. The news talks about the positive effects of the internet and smartphones. Again, it talks about, yung news, no? News talks about the positive effect. So, ito, no? Positive, and then yung 영향 effect of the smartphone and internet. 각각 어떤 내용인지 이야기해보세요. So, pag-usapan daw, no, discuss what each of these, itong mga nasa baba, is about. Ano yung sinasabi dyan sa mga yan? So, unahin natin yung una. 적절한 스마트폰 사용, 사회적 고립감 해소에 도움. So, ano ibig sabihin nun? 적절한, ibig sabihin appropriate, no? Or tama. So, tamang paggamit ng smartphone ay pwedeng makatulong, so help or helpful, saan? Sa pag-relieve or overcome ng social isolation. Okay, so, ibig sabihin po ng 사회적 고립감, social isolation. So, paano nagiging helpful? Lalo na kung introvert ka, 'di ba? Hindi ka masyadong makapag-open sa ibang tao or hindi ka makapag-start ng conversation with other people. So, dahil meron tayong mga SNS, ayan, so Facebook, Instagram, TikTok, ayan, kung ano-ano pa, kahit na hindi ka makapag-usap in person, so through the internet or online, yan, nagkakaroon ka ng mga kaibigan, 'di ba? So, siya sa mga paraan na na-overcome mo or na-relieve mo yung pagkakaroon ng isolation, no, socially. Next, 스마트폰의 대중화가 만들어낸 1인 미디어 시대. So, sabi, yung 대중화, yan. So, 대중화 means popularization. Okay? Yung pagiging popular ng smartphone created, so 만들어낸, ibig sabihin nakagawa, no, or created ng generation of one-person media. So, unlike before, kailangan kapag may papanoorin ka, 'di ba, maraming characters, pero this time, kahit isang tao lang ang gumagawa tapos nag-aano na lang siya, no? Siya mismo yung nag-iiba-iba ng character or role na pine-play niya. Kaya minsan naman yung content creator, 'di ba? So, hindi niya kailangan ng maraming kasama dun sa videos na ginagawa niya. So, ayan, 1인 미디어 시대. So, era of one-person media. Okay, next. 지갑 대신 스마트폰에 앱 카드. So, instead na wallet, ang ginagamit na is yung application na nasa smartphone mo, pangbayad. Okay? So, meron tayong Samsung Pay, meron tayong Apple Pay, yan, madami na, no? And then, 연휴 응급 상황, 의료기관, 약국 찾기, 스마트폰 인터넷으로. So, 인터넷으로, via online or via the internet. And using yung smartphone, yan. So, meron tayong 약국 찾기, ibig sabihin to find a pharmacy or 의료기관, medical institution. So, isulat ko, no? Medical institution. Yan, clinics, hospital, o kaya naman pharmacy. So, makakahanap ka na daw, no, ng mga yan if in case of emergency during holiday. Okay? Basta meron kang smartphone and connected ka sa internet. So, yan yung mga sinasabi sa news. So, yan daw yung kanyang nire-report, no? Okay, so punta tayo dito sa number 2. 스마트폰과 인터넷을 너무 많이 사용해서 발생하는 부정적인 영향에는 무엇이 있습니까? So, kanina, yung nasa taas, ang sabi is 긍정적인 영향, positive effect. So, ito namang nasa baba, 부정적인 영향. So, ito naman is negative effect.
So ano daw yung mga negative effect ng sobrang paggamit? 너무 많이 사용해서. So excessive use ng internet and smartphone. Okay, so ano yung mga pwedeng mag-occur na negative effect sa sobrang paggamit ng internet and smartphone? Yan, 알맞은 걷기를 연결해보세요. So i-match lang natin, no? So dito, number 1, internet과 smartphone 중독. 중독 means addiction. Yan. So, pag di mo na-control, no, buong araw mo nakatutok ka na lang sa phone mo. So, ano yung negative effect? So, ito daw. 잠시라도 안 보면 불안하다. So, may question, no? Kahit saglit lang na hindi mo i-check yung phone mo, nakaka-feel ka ba ng anxiety? Nagiging anxious ka na ba? Tapos, 전문가의 진단을 받아보세요. Ito yung kanyang suggestion. If yes, you have to seek professional help, no? Yung 전문가, ibig sabihin yan is professional or specialist, and then 진단, yung diagnosis, no? Or check-up nila. So again, if yes ang sagot mo dito, nakaka-feel ka ng anxiety kapag hindi mo nakita or na-check yung phone mo kahit saglit lang, then you need to seek help from the professional or specialist. Number 2 naman, 건강 문제, health problems or issues. So, dito ang sagot is yung nasa taas. Ito. 잠자리에서 smartphone 사용. So, yung paggamit ng smartphone kahit na matutulog na, no? Yung nasa baba. 불면증과 시력 악화의 원인으로 꼽혀. So, ano ibig sabihin nun? So, ito yung ating insomnia. Okay? 불면증, insomnia. So, nagkakaroon ka ng insomnia. And yung vision mo, no, yung eye vision mo, ay pwedeng mag-worsen. Okay, so worsen vision. Yan. Kasi nga, kahit nantulog ka na, smartphone ka pa rin, no? Halos buong araw nakatapat yung iyong mata sa screen. So, yan, lalabo talaga yung mata and mahirapan ka nang matulog. Okay, cause siya ng insomnia for some. Then, dito tayo sa number 3. 교통사고와 안전 문제. So, yung traffic accidents and safety issues. So, traffic accidents and safety issues. So, dito siya sa second. 작년 음주 운전은 감소. 운전 중 스마트폰 사용은 증가. So, ito muna tayong 감소. Yan. So, 감소 means decrease. Pagbaba. Sabi dito, no, 작년, last year, yung drunk driving. So, ito, 음주 운전, drunk driving, ay bumaba daw last year. So, again, decrease of drunk driving incident, malamang yan, no, last year. And then, 운전 중 smartphone 사용은 증가. 증가 naman is yung kabaligtaran ng decrease. Pag, naman to, no, increase naman siya. So, ang nag-increase naman daw is yung habang nagda-drive ay gumagamit ng smartphone. Yan. So, to delikado yan. Okay, so next. 대인 관계 문제, interpersonal relationship issues. So, ito yung pakikipagkapwa or pakikisalamuha sa iba. Yan. So, paanong nagiging negative effect? 만나면 어색. So, kapag nag-meet daw or nagkita in person, you feel awkward. And then, SNS로만 소통하는 나, 너, 우리 이대로 괜찮을까? So, ano yung question na yan? So, is it okay for you, me, or us to only communicate through SNS? So, okay lang ba na tayo? Yan, ikaw, ako, tayo, nag-uusap lang tayo through SNS. Yan, so, okay lang ba sa atin yung ganon? Naliles na yung person-to-person na communication. So, napapansin nyo yung mga bata ngayon, instead na naglalaro sa labas, nag-uusap sa bawat isa. Yan, so, more on online na din, no? Okay, so, yan yung mga tinitake as negative effect ng smartphone and internet. So, punta tayo sa number 3. 다음은 스마트폰 사용에 대한 글입니다. So, yung ating passage daw is, syempre, about na naman sa smartphone.
Okay, so jump na tayo sa first sentence. 스마트폰이 없는 일상을 상상하기 어려운 시대가 되었다. Sabi, it has become difficult to imagine a daily life without smartphone. So itong panahon daw natin ngayon is mahirap na ma-imagine na walang smartphone sa isang araw. Okay, so daily na siya, part na siya ng buhay natin. 과거와 달리 우리는 스마트폰 덕분에 많은 일을 쉽고 신속하게 해결할 수 있게 되었다. So sabi dito, no, unlike in the past, yan, no, kino-compare niya. So ang kinaibahan daw niya sa dati, 우리는 스마트폰 덕분에. So thanks to the smartphone, tayo ay parang thankful sa pagkakaroon ng smartphone because 많은 일을 쉽고 yung sobrang daming bagay. Okay, na dapat na gagawin ay easily and 신속하게. So, quickly. 쉽고 easy, 신속하다, quickly. Easily and quickly 해결할 수 있게 되었다. Resolve. Okay, or we can solve many things easily and quickly nga. Paano ganon? Anong example? So, dati, di ba, you need to wait for 3 to 5 days, minsan nga 1 week para ka makareceive ng mensahe. Pero this time, dahil may internet and smartphone na, no, one text away, parang seconds lang, yan, nakakapag-usap na kayo. Okay, so dati, kailangan pa ng long distance para makausap mo yung gusto mong makausap. But this time, kita mo na, di ba? So, real time, kita mo yung kausap mo. Yan. Next. 반면 스마트폰 의존도가 높아지면서 인간관계나 우리의 삶에도 많은 변화를 가져왔다. So sabi, on the other hand, yan sa kabilang banda, smartphone 의존도가, so yung 의존도, dependency. Okay, yung pagiging dependent natin or dependency natin sa smartphone, 높아지면서, so tumataas siya. And it has brought many changes sa buhay ng mga tao and sa relationship ng bawat isa. Okay, 인간관계 na, so relationship ng mga tao and sa buhay natin, 많은 변화를 가져왔다. So maraming pagbabagong na naibigay or naganap, no, yung pagiging dependent natin sa smartphone. Next, 먼저 스마트폰 사용이 주는 편리함부터 살펴보자. So, sabi niya, first, yan. So, let's take a look sa mga conveniences ng paggamit ng smartphone. So, yung paggamit ng smartphone, 살펴보자. Let's check or take a look kung ano yung naibibigay na convenience sa paggamit ng smartphone. Paulit-ulit, no? Yan. So, nalilito din kasi ako nasan na ako. Next. 스마트폰이라는 작은 기기 하나만 있으면 사진 촬영, 녹음, 동영상 촬영에서 음악 감상까지 모든 것이 가능하다. So sabi dito, no, with this small device called smartphone, so if you only have this one small device called smartphone, you can take pictures, record voices, or record a video, and listen to music. Yan, 음악 감상. So, 모든 것이 가능하다. So, these are all possible. Yung mga sinabi niya nga dyan, mag-take ng picture, mag-video call, and makinig sa music, mag-record ng iyong voice. Yan, lahat pwede. 또 스마트폰으로 우리는 전 세계 어디에 있는 사람과도 수시로 이메일을 주고받거나 영상 통화를 한다. Also, with a smartphone, tayo daw 전 세계, so anywhere in the world, yan. 전 세계 어디에 있는 사람과, so anywhere in the world sa mga tao na gusto nating maka-receive or makatanggap and mag-send ng email. So sushiro means often. Okay? Often, madalas. Okay, so sa mga tao na madalas na gusto nating makausap through video call o kaya ay send or receive ng email, ayan, possible na nga din daw yun kasi nga gamit yung smartphone. Next, 무엇보다도 스마트폰으로 우리는 필요한 정보와 최신의 데이터를 쉽게 발견하고 활용한다. So, ano sabi dyan?
Above all, so bukod sa lahat, yan, with a smartphone, we can easily find and use the information and latest data that we need. Okay, so again, no, bukod sa lahat, gamit yung smartphone, tayo, kung ano man yung kailangan natin na information and latest data, we can easily use it, no? 발견하고 활용한다. So we can find it or use it. 쇼핑, 게임, 인터넷, 뱅킹도 보편화되었다. So ito munang 보편화. 보편화되었다, ibig sabihin widespread. Okay? So, kalat na. Ayan. Alin ang kalat? Yung pag-shopping online, game, and internet banking. So, ibig sabihin, no, gamit na gamit siya buong mundo. Third paragraph, 한편 스마트폰의 편리함이 인간관계나 우리의 삶에 미친 영향도 크다. So, dito sa 미친 영향도 크다, ibig sabihin again, 크다, big, and then itong part na to, 미친 영향, significant impact. So, meanwhile, yung convenience ng smartphone ay nagkaroon nga din ng big significant impact sa buhay nating mga tao and sa ating pakikipagkapwa or sa relationship sa iba. 사람과 사람이 직접 만나기보다는 SNS로 연락을 주고받는 일이 많아졌다. So, dito ang sabi, yung mga tao, so instead na they meet in person, yan, 직접 만나기보다는, instead of meeting in person, they reach out or contact each other through SNS. So, mas dumami daw yung ganitong cases, no? So, pwede namang sa ano na lang online na lang, yan. So, video chat na lang. Dati hindi pwede, kailangan meet talaga, diba? Okay, so again, no, yung part na yan, people are communicating more through social media than meeting in person. Next, 대화가 줄어들고 소통이 단절되는 일도 생겼다. So, dito parang sa part na to, medyo negative effect na yung kanyang dinidiscuss. So, 대화가 줄어들고, yung communication decreases, 줄어들고, 소통이 단절되는 일도 생겼다. So, nagkakaroon din daw ng parang disconnection sa pakikipag-usap, no, 소통, to communicate, and then 단절되다. So, ibig sabihin to disconnect. Okay, or cut off. Yan. 또 스마트폰에 대한 의존도가 높아지면서 개인정보 유출, 사생활 노출, 스마트폰 중독 등이 사회 문제가 심각해졌다. So, itong last part, ang sabi niya, in addition, yan, to, also, or in addition, as dependency on smartphones has increased, yan nga, no, yung independency, anigo, dependency. So, as dependency increases sa paggamit ng smartphone, 개인정보. So, ito yung ating mga personal information ay nalileak. Okay? So, pwedeng intentional, nilalabas natin kasi hindi tayo aware na hindi pala dapat siya sinishare, no? Yan, or minsan naman nahahack yung iyong account. Yan. So, leak of personal information. And then, 사생활 노출, so exposure of personal or private life. Yan. Private life, and then 노출, exposure. Yan. Smartphone 중독, so ito, no, yung addiction sa smartphone. Yan, such as, yung mga yan, no, yan, 사회 문제, 심각해졌다, ibig sabihin, it becomes serious daw yung social issues. Okay? So, such as, ito, yung mga sinabi nga, pagiging addict na sa phone, kaka-cellphone mo yan, ayan, yung private life na expose, and then nalilik yung mga personal information. Last paragraph tayo, 과유불급이라는 말이 있다. So, meron daw kasabihan, at ito yon, 과유불급. 어떤 일이 정도가 지나친 것은 모자란 것보다 좋지 않다는 뜻이다. So, dito sinabi niya yung ibig sabihin ng 과유불급. Yan. So, ibig sabihin nun is
too much of something. Yan. Too much of something is worse than not enough. So, too much, sobra, of something is not good, okay, compared to not enough. So, parang yung naririnig nating kasabihan na too much of anything is not good, diba? So, kahit anong sobra ay hindi maganda. So, dito, sinasabi niya compared sa sobra, mas okay na yung kulang or not enough. So, next, 스마트폰에 의존하지 않고 스마트폰을 잘 사용하는 지혜가 필요하다. So, we need to be wise enough to use our smartphones well and not to rely on them palagi. Okay, so 지혜가 필요하다. We need yung wisdom or we have to be wise sa paggamit ng smartphone. And hindi tayo palaging nakadepende sa smartphone na yan. Okay, para maiwasan yung mga negative effect. So, that's for the passage. Ngayon, sagutin natin yung question. Number 1. 이 글은 무엇에 대한 글입니까? So, about saan daw yung passage na binasa natin. So, number 1, smartphone 의존도. So, dependency sa smartphone. Number 2, 스마트폰의 장점과 단점. 장점, positive or yung mga magagandang effect. And then 단점, negative. Okay? So, it's like advantage and disadvantage. 장점, advantage. 단점, disadvantage ng smartphone. And then number 3, smartphone의 편리함. So, convenience ng smartphone. So, ang sagot natin is number 2. Okay, so yung positive and negative effect, pareho na nabanggit dito. Yan. Kaya ang sagot natin is number 2. Next, true or false? 스마트폰 사용과 사회 문제는 별로 관계가 없다. So, wala daw masyadong connect, no? Yung problem sa social problem sa paggamit ng smartphone. So, that one is wrong. So, based nga dun sa binasa natin kanina, isa siya sa mga factors kung bakit nagkakaroon ng social issues. Number 2, 스마트폰이 있어도 많은 사람들은 직접 만나서 일을 해결한다. So, sabi dito, kahit na may smartphone daw, karamihan ng mga tao nagmi-meet pa rin, no, in person para ma-solve yung kailangan nilang i-solve. Okay? So, this one is X din. So, actually, ngayon nga, di ba, marami ng work from home. Ayan, kahit hindi kayo pumasok physically sa inyong company or sa office, hindi kayo mag-report sa office, na solve yung dapat na ma-solve, no, nagagawa yung trabaho. Okay, and nabanggit din siya dito, no? So, kahit na hindi magkita-kita in person, ayan, usually sa SNS na nga daw contact to one another. So, yung number 3, 과유불급은 어떤 일이 정도가 적당하다는 뜻이다. So, yung ibig sabihin daw nung 과유불급 is, yung gagawin dapat is in moderation. 적당하다. Okay? So, based tayo dun sa binasa natin. Anong sabi sa 뜻 or imi? Yan, yung meaning. So, ito, no? 일이 정도가 지나친 것은 모자란 것보다. So, dito may comparison, no? Compared dun sa kulang, hindi maganda yung sobra-sobra. So, hindi naman sinabi na kailangan in moderation. So, pwede nating i-take as ganon, no? Pero, we have to base dun sa mismong sinabi na meaning dito sa passage na binasa natin. So, this one is also X. Okay? So, dito tayo kay 단어장. 신속하다, again, quickly, mabilis. 해결하다, to solve. 의존도, dependency. 수시로, often, or usual, pwede din. Or pwedeng from time to time, pwede din. Data, so data. 보편화, ito naman is yung ating popularization. Kanina nabasa natin, no? Yung pagiging popular ng
paggamit ng smartphone. Yan, popularization. And then, parang pag sinabi kasing Bupyeonhwa, universal na, no? So, halos buong mundo or halos lahat na ng tao, ganun ang ginagawa. Okay, so, pwede din natin lagay siguro dito universal. And then, sotongi danjol되다. So, to disconnect. Okay. So, communication is disconnected or cut off. Gain, 정보, 유출. So, again, yung pagkakaroon ng tawag dito, yung personal information mo ay nalileak. Okay, so leak of personal information. Then, 사생활, 노출, exposure ng private life. Hindi ko na sinusulat lahat, no? So, PI, personal information, PL, private life. Kwayo, bulgup. So, again, ito yung kasabihan, no? Hindi ko na masusulat ng pagkahaba-haba. Basta isipin na lang, ito yung kasabihan na too much of anything is not good compared to not enough. Hindi ko alam kung tumatama pa yung English natin, pero ilaban na natin. So anyway, Chie, wisdom. And then, 활용하다, use, paggamit. Okay, so use or utilize, pwede din. This is level 3, unit 14, reading part natin. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.